May adventure ang kabayong ito. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Pinalalamon muna namin yan. Good day mga sityo. Welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, ang ating adventure stories ay tungkol sa isang kabayo na nagngangaling Lady. Siya ay maraming adventure na nangyari sa buhay. Dahil siya isang hayop, hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero mismong anak ng may-ari ng kabayo ang nagkwento sa akin kung paano nag-adventure ang kabayong si Lady. Ito ang kabayong si Lady, nasa aking harapan. Nauuhaw ka na, bibigyan kita ng sabaw. Yan. Siya ay mga 14 years old na. Nanganak na siya ng 4 na beses ang kabayong ito. At siya ay nabili lang nung siya ay bisiro pa, maliit pa, sa halagang 9,000 pesos. Pero kung ibebenta mo siya ngayon, nagkakahalaga siya ng 25 to 30. Nauuhaw na, hinihintay na yung tubig, naamoy na. So, yan, kumakahig na siya. Bibigyan na kita ng sabaw. Sige, wait. Ayun, sa aking likuran, si Lady, ang kabayong adventurera. Yan, dyan ka. Bibigyan na kita ng sabaw. At kanina ka pa naghihintay. Alam kong uhaw na uhaw ka na. At itutuloy ko na sa inyo ang kwento ng kabayong ito. Ang kwento ng adventure ng kabayong si Lady ay siya ay na horse nap. Kung merong kidnap, merong dog nap, meron ding horse nap. Siya ay kinuha ng isang matanda. Kulang pa ng sabaw. Kukuha pa tayo ng sabaw. Dadagdagan natin. Wait, uhaw na uhaw ka. Kumuha pa ako ng sabaw para kay Lady. Ginulang pa dahil 1/4 timba lang. Bibigyan ko pa siya ng kalahating timba. Ito. Ito, buhat ko na ang sabaw. Ito sa timba, dadalhin ko kay Lady. At kulang pa ang ibinigay ko. At uhaw na uhaw pa. Nakatingin pa sa akin ang iyo ka ba? Nauuhaw ka pa? O ito pang tubig. Ito. Uhaw na uhaw siya. Oh. Sarap ba ang sabaw? Ayon sa kwento ng anak ng may-ari ng kabayong ito na si Christopher Akatuper, noon daw eleksyon, ang kabayong ito ay na-horse nap. Dahil isang matanda na may demensya o peking demensya or uli-ani na hindi mo may paliwanag, ang kabayong ito ay sinakyan. Dumaan sa bayan, dumaan sa may Pacific Mall. Dahil bihira na ang kabayo sa bayan, natuwa ang mga tao. Pinagpipicturan. Nagkataon lang na isa sa mga kapitbahay ay nakita ang kabayong ito at sinabing, aba, kabayo pala ito ni Mang Atong, ba't ito'y namamasyal dito at iba ang nakasakay? So sa madalit salita, ang kabayong ito ay nakarating ng atimunan. Nakasakay yung matanda, lakad lang ang kabayong ito, hanggang makarating na rin ito sa Gumaca, Quezon. Ayon nga sa kwento, na ang kabayong ito ay nakarating ng atimunan hanggang Gumaca, Quezon. At may kapitbahay na nakapagsabi o kakilala na nakita nga ito na naglalakad sa may Pacific Mall, dire-diretso. So nag-aalala na yung may-ari dahil baka hindi na nila makuha ang kabayong ito na si Lady. So ngayon, nung
Sila'y nag-alaswerte lang na baka sakaling matagpuan pa nila ang kabayo. Sila'y sumakay sa motor, dumire-diretso sila sa Atimunan hanggang nakarating sila sa Gumaca. So nakita nila na yung kabayo ay nakatali. At yung matandang peking dementia o peking Alzheimer o peking sinto-sinto ay kumakain. So yung anak ng may-ari na si Toper ay balak ng kulatahin ng matanda. Pero sabi ng kanyang kasama ay huwag mong kulatahin dahil baka mabaliktad ang kwento at hindi ibigay sa atin ang kabayo. Mas delikado. So ang ginawa nila, sila muna ay nagpunta sa barangay. Ipinaalam nila na meron silang nawawalang kabayo. So dahil mabait naman yung mga taong barangay dun sa Gumaca, ay tinulungan sila at kinausap nila ng maayos ang matanda. At nang tinanong nila, sinabi nila sa matanda, ay ito bang kabayong ito'y sa inyo? Ang sagot daw ng matanda sa kanila, ay hindi, yan ay hiniram ko lamang. So sa ganung pagkakasabi ng matanda, nagpatunay na ang kabayong si Lady ay hindi sa kanya. Yan, mabait ito. Yan, nahihipo yan. Yan, ito yan. Hihigo pa raw siya ng sabaw. Yan, iinom pa. Uhaw na uhaw kasi. Yan. So nung malaman nga nila na talagang hinorsnap ng matandang peking dementia, peking sinto-sinto, peking Alzheimer, ay ibinigay na sa kanilang kabayo. At sabi pa raw ng matanda, kung gusto ninyo, mauna na kayo sa Lucena at ihatid ko pa ang kabayo. Ay talagang malaki na raw ang diferensya sa ulo ng matandang yon. So anong nangyari? Nagbayad ang matanda ng 5,000. May kamag-anak naman o anak yata na nagbigay ng 5,000 dahil gumamit sila ng motorsiklo. Pagkatapos yung kabayo ay isinakay sa elf para dalhin uli dito sa Ilayang Talim. So yan si Lady, ang kabayong adventurera, nakarating sa Timonan, Gumaca at sumusunod na lang dahil mabait nga ang kabayong ito. Pag hinila mo ang tali, ito'y susunod na lamang. Yan, mabait yan, humihigo pa ng sabaw. At ayon nga pala sa kwento, kaya daw pala ito ay natunto nila sa may papuntang Atimonan hanggang Gumaca. May nakakitang isang driver, nakakilala nila, kumpare nito, pero hindi pinansin yung kabayo. Pero biglang nung sinabi nilang nawawala na nga si Lady, biglang kabayo nyo ba yun? So yung palang matanda na nag-i-style, may dementia o Alzheimer's o sinto ay may kamag-anak din dito sa Ilayang Talim. Nang style pala niya ay manguha ng baka o ng kabayo, at pag nahuli ay mag-i-style siyang parang normal na isang may demensyang tao o may isang Alzheimer's na tao or sinto-sintong tao, may diferensya. So yun lang ang style niya. So nung itinanong ni na Tuper ni Mang Atong kung nasasaan daw yung matanda, ay sinabi ng mga kamag-anak ay pupunta yun ng Atimonan or Gumaca at hindi naman isasakay sa truck o sa jeep ang kabayo dahil sasakyan lang ng matanda. So kaya pala sila'y nagka-idea na pumunta ng Gumaca. Kaya dumaan muna sila ng Atimonan at doon nila nakuha si Lady. Ito ang adventurera ang kabayo. Pero dahil ito ngay may tali, kahit ako, kung nanakawin ko siya ngayon ay pwede. Dahil walang magagawa ito. Once na hinila mo ng tali ay susunod na lang at nalagyan ng busal, susunod na lang ang kabayong ito. So yan pala ang adventure ni Lady. At yun namang matanda na nag horse nap kay Lady
ay iniwan na lang doon, hindi na kinasuhan. Baliwala lang daw, parang ano bang nangyari, parang baliwala lang. Pero yung matanda daw ay natodas na, 65 years old yung matanda, ngayon ay todas na, ayon sa mga kamag-anak na nakatira dito sa Ilayang Talim. So wala, kaya noon nung mamatay daw yung matanda na yun, wala nang nawawalang baka, nawawalang kabayo. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng matandang yun. So sabihin na lang natin si Mang Gusting, yung matandang nangunguha ng kabayo at ng baka. Ayon nga sa may-ari ng kabayo na ito, nang ito ay mabili nila sa halagang 9,000 pesos, ito ay nakapanganak na ng 4 na beses. So bawi na nila yung yung puhunan sa kabayong ito. Ito ay 14 years old na, nagmature na, hindi na nanganganak. Pero kung gagamitin mong panghakot ng niyog, bunot, ay ito ay malakas pa at lalong nai-excite pag nilalagyan ng bakid sa ulo. Ayan, nagkakahig. Kakahig ang kabayo. So mga kasityo ko, itong si Lady, ang kabayo ni Mang Atong, ay adventurera ito. Not knowing na siya ay nakarating ng Pacific Mall, dumaan sa tapat, bayan ng Lucena, Pagbilao, Atimunan at Gumaka. Yan ang kabayong adventurera, si Lady. So mga kasityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking kwento sa kabayong adventurera na si Good Lady. Hanggang sa muli, sa susunod pa, Antonio Adventure Attack and Survival. Bye bye. Shout out nga pala kay Mang Atong at kay Tupper na nagbigay ng kwento tungkol sa kanilang pinakamamahal na kabayo. Shout out din sa mga bata, kay Pilo at kay Kian at kay Liam at sa kanilang nanay si Monique. Bye bye. Shout out sa inyong lahat.